kaya kasing-kasing, siya rin kabalo sa ugma, amen? Wa agilain na sayon. Kita magdugay, ito ang Biblia, nabuk of Ephesians. Last Wednesday, last Sunday night, nagtudlo ko about sa atong gitawag nga kaluwasan. Sa diya, ang naluwas ta, giingon sa Bible, na kay eternal life. Ikaduwa, giingon sa Biblia, nahimo na kang anak sa Dios. Okay, ayaw kalimot kanunay ha. Nani mga verses na, mga itong doktrina nga atong gatunan, di na doktrina sa Baptist, pero doktrina na sa Bible, amen? Ikatulo is, ang atong sala, gibayaran sa Ginoo sa Kristo page sa cross. And number 4, we are kept by the power of God, gituptan ta sa gahong sa Dios. And then number 5, we are sealed with the Holy Spirit. Ang balaang Espiritu, mga nagsilyo sa imuha, o maulay nagpuyo sa mga gitawag na kasing-kasing karon. And the last is, wala din makasiparate sa imuha sa gugma sa Dios. Amen? Tindot kay on masabtan ang gid mo nga naangko nimong kaluwas, masabtan ang gid mo kaluwas ka. Assured jud kayo na wala gyud pagduwa-duwa, langit jud ka kung mamatay ka. Amen. Tindot kayo ang pulong sa Ginoo. Kung kaluwasan ang istoryahan, kung ang imong kaluwasan naala jud kang Kristo, siya lagi makaluwas sa imuha. Tuuhi lang gid na, saligi lang gid na. And then sabta gid ang mga butang nagi-promise sa Ginoo sa imuha sa diha nga naluwas ta. And now, kaya nasabta naman nato kaluwas na ta, ang atong mensahe karon igsoon nga hapon, kung sa'y purpose anak luwasan nimo. Luwas na ka, okay? Tayo magayo luwas na tayo, kabalo ang naluwas ka, kung sa'y purpose ang giluwas sa Ginoo. So that's why karon nga hapon matuan Ephesians chapter 1 verse 4 down to verse number 10. Kung di na ko mahuman, ako na po ni padayon next Wednesday na po. Kung di pa mabalik ang Ginoo. Ang una to, no? So dito may sa nag-attend ni prophetic night. Kung naalang mo dito manindog yung balhibo. Hasta yung klaruha sa prophecy nga natuman na hinay-hinay. And praying unta ato mga loved ones ma-reach out. Praying ato mga loved ones masangawan maluwas jud. Di lang paluwas-luwas but luwas jud, no? Dili ta mosugot nga luwas-luwas lang but luwas jud. So naay nakit-an sa prophecy sa book of Daniel. And then, nagkakitago na karon, and the last prophecy na may tago is mo reign si Antichrist. O based sa study, next year or maybe next year. Wata kabalo kanus wala pa galing ng Bible kanus pero anytime pili mabalik ang Dios, pili unya, pili ugma. Pero mao gyud na dili kita magtulog-tulog nga lang. Sabto na to purpose ano luwas ta para pagbalik sa Ginoo na ay panalangin. Amen. Kaya ta magdugay present. Anta manindog Ephesians chapter 1. Verse number 4 down to verse number 10. Naigsuon importante kayo ni. Nga masabtan anong giluwas sa Ginoo. Importante kayo ni anong giluwas ka. Dili lang na ingon naluwas-luwas lang ka, but naa gi purpose sa Ginoo na. Dili gina mosugot ang Dios nga giluwas lang ta nga walay purpose or walay hinungdan, but naa purpose anong giluwas ka sa Ginoo. Verse 4 ako basahon kamo sa verse 5, so on and so forth. Verse number 10 sabay ta og basa tanan. So tulo ako ni para mga pila ka months na. But review na lang sa matapusan ang ato karon nga hapon. Verse 4, the Bible says, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse number 5, tama palihog. Having predestinated us to adoption children with Christ according to the God's purpose. Verse number 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the beloved. Verse number 7. And remove the redemption through His blood, forgiving sins according to riches. Verse number 8. Nga niini siya ni padagaya nganhi kanato diha sa tanan nga kaalam o pagkasinabuton. Verse number 9 kamo. Having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself. Verse 10, another restart begin. That in the displeasure of the fullness of times, He might gather together on all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth, even in Him. Mga po talaga, let's pray, Lord. Once again, thank you for your goodness, Lord. Salamat sa kaluwasan ng mga angkon. Thank you, Lord, na di kami na impyerno. Di kami malaglang, but naana ni kinabuhi mo na katapusan. Salamat, Lord, sa langit. Nga imong giandang para na mo. Nga imong promise, Lord, sa pagbalik ni mo, Lord. Kami imong mga katawan, kami nga mga luwas, imong saggawon, imong kuhaon, Lord. O kami, Lord, andang nagadiana nga panahon. But Lord, kabalogid mi na apay mga loved ones.
naa pa may mga silingan, naa pa may mga paryente, Lord, na wala pa nakaangkon sa kaluwasan. Lord, akong pag-ampo, before ka mo balik, tagait may taas kayo, Lord, na panahon. Tagait may taas kayo, God, na hunahunag kasing-kasing kusog, Lord, na makasangyo sa ilaha. Tabangin ni Lord, na mahimong panalangin, Lord, na mahimong masabta na mo, karong giluwas mo. And I believe, Lord, wala kang yun ingon ni himo, Lord, wala kaluwasan para lang sa mga ba sa tarang nga tao ang kalibutan. Lord, salamat sa salvation. Nga even, Lord God, kani dili na mawala sa mga. Salamat, Lord God, sa assurance. Na once we are saved forever. Dili na gid mawala ang kaluwasan. Lord, I pray tonight that help your people and help me, Lord, as I preach, Lord. Dili ako ni makaya without your help. Tabangin ni Lord God, wala ang Espiritu, maglihok ka sa unang-una kasing-kasing, Lord, nga mag-humor me, maghatag pamigdako kay nga panahon, Lord, sa pagpangalagad, tungod kay mao kaniyang purpose, o sa mga purpose na giluwas minimo. Lord, once again, among ginabalik, kanong himayo sa ngalan. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Salamat kay Exxon. So, salamat sa mga tag-usa. Thank you for coming tonight. And I pray that God will touch our heart na masabta ginato kanang giluwas sa Ginoo o unsay purpose sa iyang kaluwasan. By the way, God save us. Ang Ginoo may nagluwas ato, and we have He is one God. Usa lang gyud siya ka Dios, but He has three person. Remember this Igsoon, ang atong Dios usa ra gyud, pero naay tulo ka persona. O ganing tulo ka persona Igsoon dili ni masabtan sa uban. But I believe this as believers, as Christians, as a Baptist, gatuo tag Trinity. What is Trinity, Pastor? Gatuo tag God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and these three are one. Kanang tulo usa ra gyud na siya. Dili na pili malahi ang Father, dili pili malahi ang Anak, dili pili malahi ang Holy Spirit, but these three are one. They are one God. We have only one God. Kaya ang ubang na tao, sabi nila si Jehovah na ang Diyos. Dili oy. You know what? Igsoon, ang God the Son, God the Holy Spirit, Ginoo na sila. And in fact, ang Holy Spirit mo na ang Ginoo, nagpayo karon sa mga kasing-kasing. That's why kabalo ka, kanaan na kay Ginoo tungod kay maunay, naghatag kanimo og kaluwasan. Sa kaning verse, sa kaning nga chapter Igsoon, makit-ani mo ang niyok, ang plano sa Ginoo diri matungod sa kaluwasan sa tulo ka persona. Okay? Naasala kanya-kanya nga ginahimo para ang tao gid makabaton sa kaluwasan. But mo sa Igsoon, so good sa verse number 4 down to verse number 6, makit-ani mo Igsoon nga ang kaluwasan giplano ni siya sa Amahan. Tanawa to, verse number 4. Tanawa sa mga mata, ingon sa Bible dira. Sumala sa iyang pagpili kanato diha aniya sa wala pa pagtukod sa kalibutan aron kita mabalaan ug dili masaway sa atubangan niya diha sa gugma. Verse 5, nga daan nga natakda kanato ngadto sa pagsagop sa mga anak pinaagi ni Jesucristo ngadto sa iyang kaugalingon. Sumala sa maayo nga katuyuan sa iyang kabubuton. Verse 6, ngadto sa pagdayeg sa himaya sa iyang grasya diin diha niini siya nagahimo kanato nga dinawat diha sa hinigugma. Like so, verse number 4, ingon sa Bible na according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. No, so always remember, ang kaluwasan di ay gibuwat na daan sa Ginoo, gitano na daan sa Ginoo, nga ang mga tao maluwas siya, pinaagi kay Jesucristo. In verse number 5, tanawa yung Bible niya, verse number 5, having predestinate us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. Pinaagi kang Jesus Christ, okay? The Bible says, makaadto ka sa langit according to the good pleasure of His will, para sa iyang gitawag nga, kabubuton. Verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. And so on, it is God the Father's plan sa atong gitawag na kaluwasan. Plano na daan ay igsoon unya, gifulfill ni siya sa anak. Tanawa, verse 7 down to verse number 12. Ingon sa verse 7 na, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Ingon sa verse 7, igsoon, diha sa kangkisa kita adunay katugsanan, pinaagi sa iyang dugo. Kisa dugo na? Kang Jesus Christ na. Ang kapasayloan sa mga sala, sumala sa mga bahandi, sa iyang grasya na igsoon. Salvation is planned by the Father, and then gipurchase, gihimo sa anak. Siya ang nagpundar sa kaluwasan. Dili imong kaugalingon, dili ang baptist, dili ang bautismo, dili ang imong paghatag og dayeg sa Ginoo, dili ang imong gitawag pagpangalagal sa Dios. Ang naghimo sa kaluwasan wala lain kundi si Jesucristo. Amen. He is the one who built our salvation. Pero kung inaw, plano na samahan. Amen. Okay, giplano na daan. Mga bitaw sa tao balibog kay kano.
gahapon dito may saglan, sabi ako sa mga tao dito, tulong po tayo kay halos mga tao dito, puro mga SDA ba? Sito nyo guys sila. Ang ilang kaluwasan, binuhatan dyan, maayong buhat. Subay sa balaod. Kung maluwas ka, kung putungan ka balaod. Anak ko sila, anak ko, Brad, gani. Kung ang kaluwasan pinaagi sa balaod, anak ko sila, sa inyong simbahan, na ba nakatuman? Siya, wala pa pastor. Delikado na. Pumutuman ka sa balaod, wala ka katungan, ugma, mamatay ka, patay yung turnuhan mo. Sayang yung pagtuman, sayang yung pagsimba, sayang yung pagkakalagay sa Diyos. Yung impirno, right ka? Amen. Stop bullshit. Wala siya katingo. Ako, Brad, nalikamot tumutuman. Di na ko makaya tumanong tanan, pero nalikamot tumutuman-tumot ka na anak ng Kristo. Amen. Simple lang kayo, sa diya na naluwas ka, ang naghimo sa kaluwasan, ang nagpanday sa kaluwasan, dili ikaw, dili ang imong simbahan, dili ang pagkamaayo nga tao, kundi si Kristo. Amen? Simple. It will be purchasing the blood of Christ tungod sa iyang balaang dugo, mag-iula sa cross sa Calvary, ang tao nakaangkon sa kaluwa tungod kay napasaylo ang atong mga sala. And in verse number 13, down to verse 14, ngayon sa Bible so, the Holy Spirit preserving our salvation. Siya ang nag-preserve. Una sa diya nga giplano sa Ginoo ang atong kaluwasan, gibuhat sa iyang gitawag nga anak si Jesus Christ, o ya Holy Spirit mauna ang naga-preserve. Ibig sabihin sa diya nga naluwas ka, kanang Ginoo nagpo sa mga kasing-kasing karon, kanang gaistorya nga magbuhat kag mali mo ginahimo, naga-convict, naga-guilty sa imo, mauna ang Dios nga balaang espiritu. Amen. Ibig sabihin, that is the God nga naa sa mo kasing-kasing. Sa una tong wala pa ka na-save, wala na nagpuyo diha. Ang nagpuyo niya ang saman, sala. Ikahambog ang sala, bisyo dire, bisyo dito, buang dito. Walang ana imong ginahimo, wala kay problema sa imong sala. But now, nagpuyo na ang Dios sa mga kasing-kasing. You know, it's on the Holy Spirit preserving our salvation. Walang dili gyud mawala ang kaluwasan kay ano man. Stay naman na hangtod sa hangtod ang Holy Spirit sa imong gitawag nga kinabuhi. By the way, so ang tao patay ta espiritu kung wala ka na save. Mao ra kung saan magwala sa mga dili luwas. Maski pag bawal ang inom, bawal ang sigarilyo, bawal ang droga, bawal ang mga bisyo, bawal ang sala. Di nila masabtan nga naman patay sila spiritually. Sa diya ang naluwas ka igso on the Bible, sa diya ay puyo ang Ginoo sa imong tawag kasing-kasing the Holy Spirit na buhi ang imong tawag sa espiritualong bahin. And you know, igsoon mo na ang pagsabot sa Biblia, verse number 13, verse 14, ang Bible niya. Verse 13, in whom he also trusted after that he heard the word of the truth, the gospel of your salvation, in whom also after that he believed, ye are sealed with the also man, the Holy Spirit. What is verse 13? Dili sa kangkinsa kamo usab misalig, human nga kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran, ang maayong balita, the gospel says, sa inyong kaluwasan. What is maayong balita? The death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ang good news, ang gospel, ang maayong balita, si Kristo namatay, gilubog, nabana pagkatulog ka adlaw, kanya naman, para bayaran ang imong sala. Mo ang good news. Dili ikaw mo bayad, dili ang simbahan mo bayad, dili ang imong binuhatan mo bayad, but si Kristo ni bayad sa imong mga sala. And the verse 13 so sa diha, sa maayong balita sa inyong kaluwasan, diha kang kinsa usab human kamo nituo, kamo gisilyuhan ni anang balaang espiritu. Verse 14 sa awang Biblia. Nga kamo nga mao ang patinga sa atong panulundon hangtod sa katupsanan sa pinalit sa katabtangan ngadto sa pagdayeg o himaya sa iyang ngalan. So, ano ni? Kamuan, kung sa purpose mo kaluwasan, luwas na ka, na kay kaluwasan, saved ka, sa bago na kagangit, namod ka, nasali ka ng Jesus Christ. Now, I believe so na ni purpose. Kung imong tanawan igsoon ang promesa nga gihatag sa Ginoo sa imo, ano man to kabuok, pero imong tanawan ba? Dili basta-basta, dili magbuhat og tao, dili magbuhat og usa ka relihon, dili mahimong kanang binuhatan sa relihon, dili po makaya buhat sa tao ug igsoon katong promise sa Ginoo nga anong kabuok, ay igsoon Ginoo di makahimo ato. Walay tao makahatag sa imo og eternal life. Walay tao nga makahatag sa imo igsoon nga mahimo kang anak sa Dios. Walay tao nga puyo sa mong gitawag nga kasing-kasing, but only the God of Holy Spirit ang makahimo nga kadaway igsoon. Opat lang ni kapuntos karon, but di makaya manon. I try my best mahuman karon nga hapon. I believe that unggal nimo ni it is a review for us nga atong masabtan karon nga hapon regarding sa atong gitawag nga pagtulunan. Okay, the purpose of our salvation in Christ. Kung luwas na ka, ang kaluwasan giplano sa Dios, gi-purchase sa anak, and then gisiluhan sa Holy Spirit. So kung luwas na jud ka,
You are saved forever, di na juga malaglag, di na juga mamatay, at di na ka matug impierno hangtod sa kahangturan. Mataan na kay kinabuhi nga walay katapusan. Number one, the purpose of our salvation. Number one, the purpose of our salvation is what? To praise God. Ang purpose sa inyong kaluwasan, number one, is usaman, ang pagdayeg sa Dios. Ito ang Biblia. Tanaw ng Biblia. Verse number 12. Verse number 12. Tanaw sa Biblia na. Verse number 12, Ephesians chapter 1. And verse number 12, kung sa Bible na, verse 12, that we should be to usaman, to the praise of His glory, who first trusted in Christ. Sa Bisaya, paigsuon, aron kita gayon mahimo nga alang sa usaman, pagdayeg. Nga igsuon ang purpose sa imong kaluwasan, ang purpose sa akong kaluwasan is daygon ang Dios o dili ang sala. Amen? Muna yung sa Bible niya, praise God, praising God, daygon ang Dios sa kinabuhi. Sa pagkabarsa ko yan, verse 14, sipo gamay. Verse 14, Ephesians 1, verse 14. Ingon ang Bible niya, verse 14, nga mao ang patinga sa atong panulundon hangtod sa katubsanan, sa pinalit nga kabtangan, ngadto sa unsa na pagdayeg sa iyang himaya. Now igsoon sa kaning verse, they were talking about salvation. They're talking about igsoon sa kaluwasan imong naangton. The first purpose kanang giluwas ka sa Dios is daygon siya, simbahon siya sa imong gitawag nga kinabuhi. Amen. Amen. Mao na every Sunday dapat nakakasimbahan. Every Wednesday nakakasimbahan. Nga naman, luwas naman ta. Di na ka maadtog simbahan para maluwas ka. Naadtog ang simbahan para mudayeg sa Dios. Amen. Imo ang purpose. Kanindot ra paminawon nangit nakapadulong unya wala kasibal kada Domingo amo ngil at naawon. Paminawon no? Kapag nakalangit ka patulong, kapag nakagiluwag sa imong tawag na Savior, kapag padulong ka sa gitawag at tingharian sa Dios, pero diri sa kalibutan dili mamakit-an nga mudahig kaniya. Pero ang purpose igsoon is sa pagdayeg, praising God sa atong gitawag nga kinabuhi. Praising God sa atong gitawag nga pagkakristohanong kinabuhi. Sa pagkabarsa ko yan, Hebrews chapter 13. Sibog lang gamay. Hebrews, nakakay bulpen niya, dagat at verse, abrihan karon. Saan ako niya makuha ninyo ni? Para masabtan din nato, anong giluwas ta Diyos? Kaya dagan kayong nagdahig sa kalibutan, karong igsoon. Dagan kayo nagdahig karong igsoon sa mga butang sa kalibutan. Pero pipila na lang ang nagdahig tinuod sa Diyos. Even ang mga kasimbahanan karon, even churches today, di na pagdahig ang ginahimo ang simbahan. I'm telling you so, mark this. Be careful doon kasi mong paminaw. Kaya, pagkiyano niya, sa imong tawag nga mga radyo, sa imong paminaw, sa imong tawag nga pagpaminaw sa mga kanta sa Ginoo. Nakatanig son, maybe mali atong pagpaminaw. Hebrews 13 verse 15. 13, 15, awa niya. Hebrews. Okay, Hebrewanon, kapitulo 13, versikulo 15. Ingon sa Bible like son, busa, pinaagi kaniya. Kita maghalad nga mga pinadayunon sa sakripisyo o sa sana pagdayeg ngadto sa Dios nga mao ang butang nga atong mga ngabil nga nagahatag og mga pagpasalamat ngadto sa iyang ngalan. Sa English pa, by Him therefore let us offer. Kung saan ang offer igsoon, ato nang ihatag, atong i-offer, atong ihalad, kung sa ihalad sa Dios, ang sakripisyo o kung sa man, o pagdahig, kung sa man, kaniya padayon. Continually. Ingon sa Bible niya, sacrifice of praise to God continually. Nagkakaroon sa sacrifice nga pagdahig, mga pinadayunon sa sakripisyo, sa pagdahig ngadto sa Dios. Nganong sakripisyo man eh? Naunta, dili mo na sacrifice no? Pero ang Bible nagwing gitawag na sacrifice, kaya usahay mo dapat atog simbahan mo sakripisyo para nato. No, marag pasimba na po, magdahig na po sa Ginoo, magkanta na po sa Ginoo. Magson, dili na sacrifice, privilege na. Ang pagdayeg tinuod nga Dios is a privilege. In the Bible like so on, verse 18, sacrifice of praise to God continually. Mapadayunon, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Bangalan ko salamat sa Dios. Sa mga verse, 1 Peter 2:9. Balik na nga, sino gamay? Una nga Pedro 2, versikulo 9. As I said, a lot of verse ako mabrihan karon o kataraw ang mga kalantawon so atong mga Biblia and hope ahimo ta padalangin sa karon nga hapon. The purpose of the number one is to praise God. Pagdahig, daygon ang Dios, himayaon ang Dios sa kinabuhi. 1 Peter chapter 2 verse number 9. The Bible says, "But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation,
and peculiar people, that you should show forth sa man the praises of Him who had called you out of darkness into His what? Marvelous light. Na-exalt verse number 9. Apan kamo ang usa ka pinili sa kaliwatan, usa kay harianong pagkapari, usa ka banaan nga nasod, usa ka talagsaon nga katawhan. No, ang mga luwas dili kay daghan sila. Kita ba, kita mga luwas di kita daghan. Pipila lang sa balapatan siguro, kada po ang balapatan. Kung isipon mo, pila lang taga-simba diri. Puta to, sa gatos kada domingo. Kung ganang mga nagabok, luwas na siya, pipila na din na. Murda sa mga pila kagigo ang mga tao sa balapatan. And that's why, sa Bible diya, verse 9. Ayun sa diya, talagsaon nga katawhan, aron nga kamo mapakita sa usaman, mga pagdahig. Now, igsuon the purpose of salvation, nganong giluwas ka sa Dios, nganong giluwas ka sa Dios, nga naman, para daigon, simbahon ang Ginoo sa atong gitawag na kinabuhi. Next on, we need to praise God in our singing. Kailangan daigon ang Ginoo sa gitawag na pagkanta. Ito nga priyan, Psalms 138, Salmo, Kapitulo 138, verse 1 and 2. Now, dili na sa igsuon praise and worship, ha? Dili na kanta sa uban nga ang lyrics, ang tawag nga, ang lyrics igsuon is pang Ginoo, pero ang gigamit pang kumbo, pang kaliputanon, dili na mao, dili na kanta sa Dios. I don't care kung nindot ang mensahe, I don't care kung himnal ang mensahe sa kanta, pero kung nahaluan ang igsuon o pagkanta, gihaluan ang mga action kung sayaw-sayaw na ta, di na mao ang kanta para pagdahig sa Dios. Ano namin? 138 verse 1 and 2. 138, Salmo 138 verse 1 and 2. The Bible says, I will praise Thee with my whole heart. Ingon ni David, ako mo dahig kanimo pinaagi sa akong tibuok na kasing-kasing sa atubangan sa mga Dios. Ako mo awit og pagdahig nganha kanimo. Now, igsoon, David said, ingon sa Bible, igsoon, when David tell us sa tuwan, ingon sa diya, nga siya mo dahig sa Dios. Ingon sa diya, igsoon, nga ako mo awit og pagdahig nganha kanimo. Verse number 2, ako mo simba atubangan sa imong balaan nga templo, og modayeg sa imong ngalan tungod sa imong higugmaong kaayo og tungod sa imong kamatuoran, kay ikaw mipadako sa imong pulong labaw sa tanan nimong ngalan. Daigsoon, David said, ingon sa diya, the praising, singing, ingon sa diya, the sing praises unto thee. Nagkanta sa pagdayeg sa Dios. Ang iyang kinakantya, pagdayeg sa Ginoo, mo na pagbantay kung sino kanta nimo. Ibasi ang imong nahuna alagay kasi niyo pero maganta lahi. Dili na siya mao. Ingon sa Bible, you need to sing praises unto God. As I said, ayaw dili na kada mulantaw kung unsay lyrics kay ang karon, ang kalibutan karon, even gani Amazing Grace, bakit ano sa bidyotihan? Nothing but the blood naa sa bidyotihan. Amazing Grace gigamit sa bidyotihan, naa sa kalibutan, pero lahi ang beating niya. Ang beat sa Amazing Grace sa bidyotihan, naay ka lang gitawag na, ano ba? Naay gitawag na drums. Pili naman ang taong sa bidyotihan, Amazing Grace. Sabi ko, masab, naaman rin sa bidyotihan, yung mga kanta sa bidyotihan, dili na igsoon. Di na makamundahin sa pagkanta sa Diyos. Ang pagkanta diya sa Ginoo igsoon is atong himuon nga dahil ang Diyos, pili kay ang problema ang Diyos. Amen? Dahil maganta para sa Ginoo. Number 2, we need to praise God in our churches. 84 verse 4. Psalms 84. Ato ang daigon ang Ginoo sa atong mga kasimbahanan. Mauna daw ang atong simbahan dili kini ma-change. Kung unsay music dili, unsay standard sa simbahan, kung unsay Bible doctrine, mao gyud na. Di gyud ta usab because dili pwede suon nga mawala ang atong pagdayeg sa simbahan. Psalms 84 verse 4. In the Bible, blessed are they that dwell in thy house. They will be usaman praising thee. Remember, so the purpose of salvation is what? We need to praise God in our singing. We need to praise God in our what? In our churches. Sa atong ginawag na simbahan, sa balay sa Diyos, dahil ang Ginoo. And last, we need to usaman praise God because He is grace. He is great. Ang Ginoo igsoon great kaayo. Tawag ni 48 verse 1 and 2. He is great. We praise the Lord because He is great. O maunang purpose giluwas ka. Maunang purpose ang giluwas ko igsoon para daigon ang Dios. Kay ang Dios usaman bantugan. Ang Dios igsoon is maayo kayo sa atong kinabuhi. Verse number 1 and 2. The Bible says, verse number Psalms 48 verse 1 and 2. Bantugan ang Ginoo, great is the Lord. O sa ilabihan
Pagadaygon diha sa syudad sa atong Dios, diha sa bukid sa iyang pagkabalaan. Verse 2, matahom tungod sa nahimutangan nga talipay sa tibuok yuta, mao ang bukid sa Zion, ang mga dapit sa amihanan, ang syudad sa bantugan nga hari. Naigsoon, the Bible says, great is the Lord and greatly to be what? Praised. Naigsoon number 1 point. Nganong giluwasan sa Ginoo number 1. Kay gusto Ginoo, daygon nimo siya. Simbahon nimo siya. Sa una kung wala pa ka na say, grabe mong pagdayeg sa yawa. Grabe mong pagserbis sa yawa. Grabe mong paghatag panahon sa yawa. Halos saan mo kinabuhi, murag wala kay makit-an nga maayo, murag mga yawan noon ang naas mo pinatungod kay wala pa kay Dios. Patigsoon paminaw. Kung karong gabi kung luwas na ka, undangan na pagdayeg sa yawa. Amen. Dayga ang Dios. Ingon sa Bible, daygon ang Ginoo sa pagkanta. O na, yung people ay mo kanta-kanta ng mga nasa videotihan. Ayaw mo kanta-kanta ang sa mga cellphone nga makita ninyo sa mga kanta diya. Tagalan, hindi na mao. Kaya mga kanta nga abi na to, as I said, may mga kanta karon nga ginagamit ang pangalan ni Kristo. Pwede na. May mga kanta karon nga na-word nga Jesus Christ. Na-word diya nga makasala ta, na-word diya pero ang pagkanta lahi, ang pagkanta dili padayeg sa Dios. Kung ba kayo sunong sa mga kanta nga makadayeg sa Dios, indot kayo, Amazing Grace. Naadri mga kanta sa Ginoo, at the cross, where I first saw the light, a shelter in a time of storm. I know whom I have believed. That is the song na makapahinaya sa Diyos. Muna, anak ko siya gani, kung gusto kag sound sa inyong balay, doon sa kuha na ako 500 music Christian song. Kung gusto ka, ibutang si musipon, papaon ta ng mga parokya ni Edgar diya, ulihan ta ng mga Kristuhano na kanta. At pastor, English na iniwan, di ba kasabot? Nakulo ba kayo gusto even English, kung nga ang Holy Spirit, makasabot ka. Amen. Ayaw to, English man na sila. Bisaya, mantala mo, mayroon matang English. Ako yun sa una, naluwas ako sa una, itong bako ako sa Calvary. Hapit itong undag simba. Kaya ang wali English pa niya, Bisaya, masuran sila ng English, kasabot. Bible, English. English ang wali. English ang points. English ang title. English na lang. Maski kanta English, kaya ako pa sa Mount Calvary Missionary. Amerikano mo to. Naawal ko Rickson. Ako pati ko English sa una, karon kabalo na. Kasi sa Ginoo. Ano man? Kaya ang Ginoo tudlo nimo. Ayaw aminaw sa uban ingon nga sige mo kanta ng English kay Bisaya among nagdo. Kuno ba kay Rickson? Wala imposible sa Ginoo. Maski ganti ka kung mabasa ng English, tumaksabot ka. Nga naman tinaan na may Diyos. Ang Ginoo nga nagpuyo ni Rickson, mo ni magpasabot nimo maski pag-unsa na kalalon sa English niya. I mean, way, so di man tanang sabtan mo. Maybe na Bisaya nga word ya, maybe na gamay nga points dira ay mo sabtan mo na imong i-apply. Kay kung tanan ko imong sabtan, ang problema ang pag-apply na ko, i-apply sa isa, sa upat na mga. Di ba? Magluto kay ka-apply sa isa sa upat na mga points mo gina usahay. Ayaw padala sa mga istorya nga English sa mga kanta na dira, di nakasabot na. By the way, kung makadungog na kanta, tinuod nga kanta sa Dios, maski English na makasabot ka. Tinuod. Ako sa naluwas ko, nagapamina kong kanta sa una, ako makalala lahat mga bago pa ko na say, hilig ko sa mga Hillsong, mga rock Christian music ba? Kanang rock siya, di sa Christian, kaya mga rock nga, wala may rock sa Christian music. Ang tinuod nga kanta, isang pagdaig sa Diyos, katong ang kanta nga makapahimaya sa Diyos. And always remember, in our singing, ingon sa Bible, so we need to praise God. Kantahan ko ang Diyos sa pagdaig, sa pagkanta, dili ta mag-lukso-lukso, di ta mag-ambak, ligid dito. Di, magula akong pag-praise sa Ginoo. Puso na karon praise and worship. Praise and worship, uminaw. Ang simbahan nga nag-apply praise and worship, taas kayo ang praise and worship per pagwali, 15 minutes humana. Alam na tulog ng membro. Kaya ampak maligid dito, ligid na. Kapangkapoy, pagwali, tulog. O unda, pastor, wali. Tulog ako sila. Pero awal so ang tinuod nga pagdayeg sa Ginoo simbahan. Maski pag 2 ka oras magwali diri, buhit pa ka, naminaw pa ka kahinuman. Tungod kay luwas ka, amen. Mao na ang pagdayeg. Mao na nakakasimbahan. Dili na mo kailangan ang imong gitawag nga emosyon, nga ma-feel imong gitawag nga kanta, makapangita at unsay kanta nga iman. Kanang kanta sa kalibutan mga puro manaunon.
By the way, so ang kanta nga para sa tuwa, katong kanta nga espirituhanon nga motulod sa mga kasing-kasing o moabot sa Dios ang pagkanta and then magdala ng paghimaya sa Dios. Mao na ang purpose ng giluwas ka. Ang purpose ng giluwas sa Ikson, the Bible says you are saved to praise God. Dahil doon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sa una nung wala ka na-save, dahil mo ang yawa, now karon undangan na, dahil ka ng Ginoo kay luwas na tayo. Amen? Na Ikson, struggle magiba sa music, istorya, struggle ka na. Ako dugay po ko naka-overcome sa music. So by the way, kung imo bilang iampo sa Ginoo, wala din. Kung unsay mga sala, struggle ka, iampo sa Ginoo. Iampo sa Ginoo. Maski pa unsa na kada ko unsa na gitag o sila imo nagiampo sa Ginoo. Wala ko na sa Dios. And letter C, we praise God because God is great. Amen. Ang iya na pud kayo nga dayon ng Dios ay. Sa kaluwasan palanggaan na angko nimo. Dako na kayo na kay mo ana. Alang-alang budahay ka sa laing tao nga ang naghatag sa mga eternal life ang Dios na. Sumudaay ka sa Dios. Muna ang purpose na nagiluwas na. Ano man, nagiluwas sa Ginoo, the purpose of our salvation is what? To praise God. To praise the Lord. Ibig sabihin, every time na nakakagitawag na time sa Diyos, magdahig sa itina sa simbahan. Ibig sa balay, magdahig sa Diyos. Ibig sa pagkanta, magdahig sa Ginoo. Ibig ikson sa imong tibuok na kinabuhi, magdahig diha sa Diyos. Why? Because you are saved. Mauna ang purpose sa kaluwasan. Number 2, ato nang istoryahan ang atong tawag na kaluwasan. Kung luwas sa Diyos ka, mauna ang purpose. Number 2, atong abrihan, balik ka. Hebrews chapter number 11, verse 6. Hebrews 11 and verse number 6. Una-una, igsuon, ang atong kaluwasan nga naangkon din kita mawala, and yun, kung sa Bible that it will lead us for eternity. But the good thing igsuon is, na-purpose ang giluwas ka. Na-purpose ang naka-eternal life. Na-purpose ang naka-eternal life. Verse number 11 and 11:6. Kinang magdugay dito sa kaning number 2 points. Kay dulduo lang ni sila sa number 1 point. Dili kinilayo sila. In fact, parehas lang verse sa Hebrews chapter 13. But now rin, Hebrews chapter 11 verse 6. Hebrews 11 and verse number 6. One thing igsuon nga atong tagaad ng giluwas sa Ginoo. Verse number 6. At the start begin. But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is rewarder of them that diligently seek Him. Now, so number 1 point, the purpose of salvation is to praise God. Number 2, the purpose of salvation is what? To please God. Tagaan mo ang Ginoo, mag-please sa imong kinabuhi. Tagaan mo ang Ginoo, igsuon nga siya ang gitawag nga mag-glorify sa imong kinabuhi. Kaya dili tao ang ma-please, dili ang mga butang sa mga butang sa kalawang ma-please sa imong kinabuhi. Igsuon, but the Bible says it is what? It is the purpose of salvation is to please the Lord, pleasing God. From time to time, igsoon, ma-please mo ang Ginoo sa imong kinabuhi. By the way, ma-please mo igsoon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Based sa Bible, igsoon, kung naatay na kong pagtuo sa Diyos. Ingon sa Bible, igsoon, verse number 6. But without faith, it is impossible to please God. Apan kung walay pagtuo, dili mahimo ang pagpahimuot kaniya. Now, igsoon na verse sa Bible, delight thyself also on the Lord, and He shall give thee the desires in thine heart. In the book of Psalms 37 verse 4, kung imo lang himayaon, kung imo lang i-please ang Ginoo, kung ang Ginoo mahimuot lang sa imong kinabuhi, gingon ang Bible igsoon, ang Ginoo igsoon muhatag kung unsay gina-desire sa imong kasing-kasing. Kung ang Dios mahimuot sa imong kinabuhi, God will bless us. That's why the purpose of salvation is what? To please God. I-please ang Ginoo sa tawag ka kinabuhi. Kaigsoon atong isipo gamay, chapter 13 verse 15. Ito nagibasa ganina. Chapter 13 verse 15. Verse number 15. The Bible says, by Him therefore let us offer the sacrifice. Let's offer the sacrifice. Okay? Verse 15. By Him therefore let us offer the sacrifice to praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to Him. Ayun sa Bible, igsoon, to His name. Ibig sabihin, igsoon, to please the Lord. Pagpasalamat kanunay sa Ginoo. And pakigsoon, di ka magdugay din. Number 3 points. The purpose of our salvation, number 1, to praise God. Number 2, to please God. Pinaagi sa pagtuo, igsoon, pinaagi sa tinawag ang maayong binuhatan. God will please
what we are doing. Number 3, because of time. Ano ba yan? Romans chapter number 1, verse 16. Romans chapter 1, verse 16. Ano yung purpose ng giluwas ka? Una-una, daigon ang Diyos. Ikaduha, pahimot-on ang Diyos. Palipayon ang Ginoo ba? Please means, malipay ang Diyos sa atong kinabuhi. No? Mauna ang purpose. Maulto na kita, manginabuhi, sakto tubangan sa Ginoo para malipay ang Diyos. Malipay pa atong pamilya, malipay pa ang Diyos. Okay? Romans chapter 1, verse 16, the number 3 points. The purpose of our salvation. Number 1, praise God, please God. And number 3 is what? Okay, 16. Now, restart, begin. Ingon ni Paul, restart, begin. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So everyone that believe it, to the Jew first, and also to the Greek. Nagsusunod sa Bible, kay wala ako ikaulaw ang maayong balita ni Kristo. Kay kini mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo, una ngadto sa mga Hudyo o usab ngadto sa mga Grego. Now, so always remember this, ang una nga puntos kanang giluwas sa Dios, ang purpose na is what? To praise the Lord, to please the Lord, and the last one is to preach the word. Iwali ang balita. Ingon ni Paul na igsoon sa diya naluwas siya. Ingon siya, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Wala na ko ikaulaw ang gitawag nga ang maayong balita diya ang Kristo. Kaya na sa kay mao ni ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. No, remember, igsoon, the purpose of your life nung giluwas ka. Nung giluwas ko igsoon, because God wants to use you and me to preach the gospel. Mo nang purpose nga ikaw nakadawat sa kaluwasan, nga ikaw nakadawat sa mga balita, nga ikaw nakaangkon sa kaluwasan, igsoon, the Bible says, ikaw na po ang gamiton sa Ginoo karon para ang uban nga tao maluwas. I believe igsoon sa diya nga naluwas ko akong desire, maluwas akong pamilya. Sa diya nga naluwas ko akong desire, maluwas ang mga tao nga doon sa kuha. And in fact, sa diya nga naluwas ko igsoon, I try to please the Lord, I try to praise God, and also I try to preach. Pero usay, lisod no. Usay, di ta kabalo. Usay, wala kabalo. Usay buhaton. Kung anyway, mas hindi ka kabalo, wali lang yapon sa pulong sa Dios. Amen? Sangyaw lang yapon ta, hatag ta og tracts, share your testimony, paningkamot nga tao maluwas. Mauna ang purpose. Why you are saying, kaya magtatrabaho ka, kaya mo kaawang sa trabaho, mauna yung purpose nila para maluwas na siya. Ikaw ang nag-eskwela, ang imong classmate, mauna yung purpose na nagluwas sa Ginoo, ikaw ang naluwas, ikaw po yung share sila sa gospel, na by the way, nga anong mahadlok tayo, so huwag na kong nakita. Nga anong sa eskwelahan, sa trabahoan, mahadlok ta mo sangaw sa maayong balita, or nga anong mahadlok ta mo share sa pulong sa Ginoo, una-una igsoon, ang ato mang pagsalig na asa imong gitawag nga abilidad. By the way, ang pag-share sa pulong sa Ginoo di na pagpahuday, di na pabrightay. Unsa gigamit ni Paul sa diya nga nagwali siya? Walay lain. The good news. The gospel. Ako gatuod jud ani. Kung imo lang yung ma-explain ang gospel, kung imo lang yung mahatag ang gitawag nga maayong balita nga si Jesus Christ namatay sa cross, gilubong og the banhaw. Maybe karon dili pa na niya madawat, maybe karon dili pa na niya masabtan, maybe karon dili pa na niya maangkon, pero minaw igsoon sa diha nga imo nang gitanong kabalo ko later in life, ma-remember na niya. Kaya naman, ingon ni Paul, dili sa mahadlok nga iwali man bata ano, it is the power of God unto salvation. Mao nang mahadlok ka mo share sila kay basig dili ko dawat. Mahadlok ka mo share sila kay basig i-neglect kanila. Yes, normal na i-neglect kanila. Di sila mo dawat, okay lang. Pero ihatag lang gyapon. Why? Kay naay gahom diha. Dili ikaw muluwas. Igo lang ka magpadala sa maayong balita. Pili na ka may istorya, Brad. Kabalo ba ka? Naay maayong balita. Si Kristo, gilubong namatay. Nabano pagkatulog para bayaran ang imong sala. Brad, igugma ka sa Dios. Kabalo ba ka, Brad? Dili gusto ng Ginoo ato kag impierno. Sa ligi si Kristo kasi. Dinataw, okay na. At least itanong ka. Kabalo ka nga gahay ng tao, kabalo ka dili sa basa pasakton, pero tamo nila sa tulong sa Dios. Ang itanong mo saman, ang gospel kaya mo una ang gitawag nga power nga ang tao maluwas. Dili man ikaw ang makaluwas tao. But ang gospel nga imong gisangyaw sa ubang nga tao. Now, igsoon, ano ba Mark 16 verse 15, Acts 1:8, di na tatuan ni, ato na natuan, napaka sa gitawag nga mission month. God always commanded us to go to preach the gospel.
ihatag ang maayong balita dira sa atong gitawag nga mga tao nga atong gitawag nga palibot. Let's value our life igsoon by teaching God's word to other people. Learn and teach others. Ano igsoon? I-value mo kinabuhi ba? Kaprata mo tayo, kaya mo kinabuhi, gamito sa Ginoo, wala masangyawan, kaya mo kinabuhi, pa-spread ang gospel. Kaya pag abot sa rapture, igsoon, wala na. Wala na good chance. Maski pag magilak-hilak ka, maski pag magligid-ligid ka, maski pag magmaoy ka, pag once maabot na galing ang rapture, maabot na galing ang kwaon na ka sa Diyos, maabot na galing time nga ang kaluwas, ang mga taong maluwas, pawio na sa Diyos, na ayaw lang yung pag-expect nga makasangyaw pa kag balita, makashare pa ka sa uban. By the way, igsoon ang rapture, di mabalaan. Ang pagbalik sa Diyos, di mabalaan. Anytime, maabot ang Ginoo. Anytime, mo gina, ingon din sa atong ang gibasa, let's value our life. Atong tagaag value mong ginabuhi ba? Anong ginabuhi karon ba? Luwas naman kaya ka. Na naman kaya kaluwasan. Tagaag value na. Kung sa value na, isang niya ang may balita. Ang value na igsoon is what? To teach the word of God, to teach the gospel. Learn it. Kung maka-learn ka rin, teach others. Itundo mo sa uban. Importante rin, we have a responsibility to share and go and share the gospel to every creature. By the way, so on, as I did sa inyo, kung matinuod na ito, January, mabalik ang Diyos, abot na. Now, dili ko, di ba gawin kang musyor dito, kasi mahirap kung matakon, pero basic lang ba? How about kung dili, mo na na ang tayo, mabalik ang Diyos. Kila lang kapulan na asin mo. Sapat atin ang prophetic night, based sa prophecy, o sa natabo karon, based sa prophecy ni Daniel. No, dili ko, wala ko itudlo ninyo kay patinuod yun siya, pero basi lang ba? For example lang, ang gibutang nito nga tagal is 1 year lang. Nagsugod ang kontrata January. Next January, kung matuman ang Antichrist gikan sa Europe, muhatag peace padulong sa Israel o sa Palestinian. Kung mupirma ang gitawag nga Antichrist, mupirma ang presidente sa Israel, mupirma ang presidente sa Palestinian, dira magsugod ang Antichrist, dira magsugod ang rapture. Giprapis sila in the book of Daniel. Daniel chapter 6, gistorya na siya. Gistorya na unya, gikuhaan og Diyos karon tibok kalibutan, nahitabo na. And in fact, giingon sa balik sa news, maski pag musugod og sa dili ang presidente sa Israel o presidente sa Palestinian, madayon din ang kontrata. Naay duha ang kontrata ni tabo gikan kay Donald Trump nga magkaroon sila two-state, magkaroon sila peace ang Israel ug ang Palestinian, mawala na yun kay tungod dili kana ang prophecy. Duha ka two-state solution ang nahimo. Naag isa ang UN, naghimo po sila two-state solution. Gipapirma ang tanang mga leaders sa tibuok kalibutan. Then hapit na matuman pero wa gyapon dayon ganaman. Dili kana ang prophecy. Ikaduha si Donald Trump, sing ng Japon, naghimo siya og kanang gitawag ka two-state solution mahimo magkaroon peace ang Israel. Wala na gyapon na dayon. But kani mo na gyud ang tinuod. Kaya ang Bible naingon siya, ang Antichrist gikan sa Europe. Now, ang Europe ang nag-raise karong tigsuon o gitawag nga peace sa Israel o sa Palestinian. Kaya di na po gani kay prophecy na man Biblia na man. Katong una nga peace treaty, wala na dayon kay dito, sino ba prophecy? Kay Donald Trump po nga peace treaty, di mo to madayon kay di man to prophecy, wala to sa Biblia. Pero kaning last karon. Kaya gitunaan karon sa book of Daniel, gikan sa Europe, maugid sila ang naghimo karong peace treaty unya tanan nga mga leaders sa nasod ni uyon na. Within 1 year, kung uyon gyud tanan, kung dili man mo intervene pa ang Dios, dili pa man dili pa man gyud pugnan sa Ginoo kanang adlaw, by January balik ang Dios. Diyan ang adlaw. 1 month and a half or 2 months na lang. Sa 2 months, kinsa man ang sangyawan mo? Sa 2 months, kinsa man ang planuhan sa sangyawan sa mga kaluwat, sa mga kaluwat. Pero pwede may tabo nga, dili kanang bulana, pwede may tabo karong December, mabalik ang Diyos, pwede unya, pwede ugma, wata kabalo. Pero ako gatoo, hapit na gyud mabalik ang Diyos. Amen. Mas kipag ingon tag 1 year na lang, pastor, 2 years na lang. By the way, kanang 1 year o 2 years, gamay na kayo na. Kadagang pagtao sa kalibutan, kadagang pagtao sa malapatan, kadagang paghintin, imong wala na luwas. Kung imong isipon ng 1 year o 2 years, gamay na kayo na, unsa na kaya 2 months. Kung matinuod yun ang isuon. Well, ako, dili
ko, maingon siya nga sureball, yun na, pero basi lang ba? Puntahan lang kung matinuod yun na. Kung sa may plano din mo. Sugot lang ka, makakabos sa Judgment Day, ang imong mga pamilya nasa impyerno. Ikaw naa sa langit, lisod. Kung sa anong palandaan, ampo na. Ampo Lord, karong December, basig tagaan ko na mo chance makawali sa akong mga pariente. Makatudlo sila about the gospel. The purpose of the save kay so is one, to preach the gospel. Isang yaw ang maipalitan. 1 month, 2 months na lang yun. Tinuod. Kung naalam mo, makita lang niyo itong gipresent niya about sa pakitabo sa kalibutan ng prophecy. Fulfill na. Namutan ako sa pastor. Namutan ako pastor ba? Dagan, kung sa kamailain nga mga pakitabo nga na-fulfill ang prophecy, ano siya? Halos tanan, natuman na. In the Old Testament, gipropesiya nga si Kristo nga tao, natuman na. Ikaduwa, gipropesiya nga si Kristo mamatay, gilubong ug mabanaw, natuman na to. Ikatulo, giguba ang templo sa Israel, natuman na to. Kaning propesiya, di ko mo to, matuman gato ni. Kay dili bakako na pulong sa Dios. Daghan na kayo propesiya nga tabo igsoon nga natuman na sa atong panahon. Mao bitaw na ang atong kinabuhi karon kung dili man nahimong balyo, kung wala na mo kitagang balyo ang kinabuhi karon, nagpakabisi ka ani kalibutan na, kaning kabot ka ani pag-rapture, wa kay madala. Kita ato sa vida to nga left behind. Katong gigapos niya yang anak ay yang mangod nga lalaki sa diya pag-rapture pag usalang ka pilok. Ang nabilin siya, bawat mga ugasanina. Maski pasgorong naatay million si mong bag, di kinagdala mo na. Kung na ayaw nagpabisi, ang kalibutan na eh. Kung naa man yung dapat atong mabuhaton, ang kalag sa tao ay pag-antiron. Kaya kung matinuon lang yung nigsoon, ako dili ko yung ako, initay ng good, pili ako, unya, ugma, ubal, pili kayo mong balik yung suma. Kita mong good, murag kampante na kaya na alas kung tawag nga area ba, wata ka balong sa pakitagos sa kalibutan. Pero try yung search. Tama kay cellphone. I-try search kung saan natapos sa kalibutan. Ang karon nagsuon sa kalibutan sa laing nasod ang Israel o presidente sige gigira. Kung makabalo na, sige nagira. Mao ito na ang taga Europe nag-try sila og grace of magkaroon sila peace para nga maundang ang gira. Pero nihangyo ang Israel 5 years and more than. Kunya karon ganingon ang Biblia ka 7 years man ang gitawag nga peace treaty sa gitawag ng Israel. May tabo na nagson. Automatic. Bang. Isa pamilok lang. Yaan ko ni. Yaan ni si Pahan eh. Siguro mo manang na ba? Ganyan na. Galimpyo ko diri ba? Galimpyo ko diri. Siguro limpyo diri. Kanya, kawag yung muna ba? Kaya, for example, balik ang Ginoo ba niya? Siyempre, babalik sa Ginoo. Mawala ka na tanan. Rapture mo ta. Siyempre, ang mga silingan, may mga wala. Tala, tinuog yung pastor. Yung ni Dre, yung nila. Tinuog rin ni Rapture. Tara, agto simbahan, nagkala dito. Kaya bakit ko simbahan? Abri na Adri, pag-abri sa, wala tao Adri. Tinuwa, hindi sila noon, wala, hindi sila. Nagaling ko ganyan na, pag-araw na ako, pag-rapture na, siguro na-agri mga tao, maato sa simbahan ba, yung malantaw, nakamidrit ka na. Wala, bayan ka na. Once ang Ginoo mabalik, wala naging chance. Sa usa lang ang pamilok. Kung sa mabalik ng Diyos, sa usa ka pamilok lang. In a moment of a twinkling of an eye, naan ang Diyos. Naan ang Ginoo. Pasalamat tayo soon, di ta maaging tribulation period. Pasalamat nga di ta maaging mga butang nga. Ingon ko sa Revelation, pasahon mo na, 5 kag 50 kilos nga ice. Mabuntak sa imong balay. Buhi ka na. 50 kilos nga ice. Okay, itong ice medyo as water pa. Bigli, ice na katong tibugo yung gahe kayo ba? Oh. Kaya, kung sa na sa Revelation, na ay famine, na ay kalisod, na ay mga matay, 1/4 sa population mga matay, magbaha og dugo sa mga kasada, pila ka tao kailangan matay na. Mag-ulan og kalayo, that is the time, kung mabintin ka, mao ang time na mag-suffer ka. Mao ito na, samtang naabay panahon, ayaw pumunta, hindi ka manuwas. Samtang naabay panahon, sangyo may balita. Hindi, nagkaplano ko sa akong pamilya ni by December. I-show na ko akong pamilya ng luwas. Mag-devotion ni. Ang anak ko sila, luwas ka, akong dilit. Dapat karon maluwas ka. Gusto ko, ilahin kayo na, ang anak kabilin diri. Pag rapture ba, anak kabilin diri. Tukoy kayo. So, puto.
May December, before matabo ang January kasi Pasko ba o sa ba nga dahil nga kanang magpilmo magtapot. Isur po lang paruwasan ba? Isasahang niyo ba? Luwasan ka, kaya kung bilin ko ka. Alam ba? Tagaan yung importansya ang pamilya. At least naman lang ang tibuok pamilya ni mo. Sa langit. So the plan me, I have plan with my family. Kung ano pong mga anak, tinuod na luwas sila. Kaya di, yun na po, bukat yung gadawaton. Ang imong anak, ang imong asawa, ang imong bana, dili lumas. Na-impierno. Ay tuwa tong ingon dili sa kuha nga yang amo. Ana siya. Mo na nakamali sa inyong Bible ga, sa inyong Bible brad. Kay ang inyong Bible na-impierno. Inyong Bible mali, kaway impierno. Isipon ko rin ba kung wala impierno ba? Mo rin isipon kung wala impierno. Luoy kay ta nagabuhat og maayo. Unya ato nagdinautan, mamatay siya, kauban na nato. Isipon ko rin kung wala impierno ba? Kung wala impierno, anong simbahan ko? Pagkarik-adik ko, oy. Ano man guys? Pagkarik-adik ko, anong simbahan ko? Mabasa ko Bible kung wala impierno. Na kung mamatay ka, makita na nagyapon ko rin. Ako ubar, nagyapon ka, wala man na impierno di ay. Ayaw tuo sa bakat. Ang Bible clear, and death and hell were cast into the lake of fire, and this is the second death. Amen. Na-impierno. Kung ka na impierno, muna padulungan sa tao, wala nakaangkon sa kaluwasan. Nag-aabot tayo, let's pray. Father in heaven, Lord, salamat sa night. Salamat, Lord, kay imong gilumas. Salamat, Lord, kay nasabtan mo karong gabi ang purpose sa kaluwasan. Lord, dilit din na mo ni kababot ko, Lord, nga ang among pamilya, mahatog impierno. Di din na mo ni gusto, Lord, nga ang mga relatives, Lord, mahatog impierno. Kung maabot man yun ang panahon, Lord, babalik ka. Anytime, Lord, kabalo man yun babalik ito ka, Lord. Any moment, any twinkling of an eye, Lord, naanak ka. Maybe dili makarong January, o maybe pila man ka years, o pila pa ka years ka babalik, or still, dili mo. Di lagi makayo sa mga Lord, nga hapit, dili mo pagbalik. Nakita na din ako ang mga signs, ang mga propesya na pangitabuod ka sa Biblia. And Lord, tonight, tabangin niya as a Christians. Kung nasabtan naman ginama, Lord, kuluwas ni Lord, tabangin ni Lord na mga inabuhi, sakto sa imo, ha? Tabangin ni Lord na daigon ka, simbahan ka sa mong kinabuhi. Pahimot-on ka sa mong kinabuhi. Lord, kung tinuod man yun, ang matag-usa na nakaangkon sa kaluwasan, tabangin ni Lord na isang niyaw ang maayong balita. Ang maayong balita, Lord, mauni ang gahong para ang tao manuwas. Mauni ang gahong nga nung nanuwas ni. Mauni ang hinungdan nga nakaangkon sa kinabuhi mo lang katapusan. Lord, tinuod ang imong pulong, dili ka makahapon sa among kinabuhi. Natun-an mo ang mga promisa mo, Lord. Sa diya ka naluwas ni, naalabi eternal life. Nahimo kay anak sa Diyos. Gisilyuhan ni sa wala ang Espiritu. Gikoptan ni mo, Lord. Tinaagi sa imong gahong. O walay makapahimulag sa mua tungod sa imong gugma. Lord, unta, marianay sa matag-usa, Lord. Nga sa diya ka naluwas ni, aduna kay katuyuan ang among kinabuhi. Kabalo ni Lord, nga ang kaluwasan nga mong naangkon, dakok ni kahimuan para sa uban. Mao na, Lord God, karon nga gabi, Lord, whatever kung unsa may gilay nimo sa matag kasikaso sa katawhan nimo, Lord, whatever kung unsa man imong istorya sa ilaha, ikaw na ginasayod. Wala ko kabalo, Lord, kung paunsa nimo sa giliyok sila kasing-kasing, but Lord, unta sa matag usa ka namo, Lord, ibutang na mo sa kasing-kasing nga mubo na lang kita panahon. So we have little time, Lord. Mubo na lang kita panahon. Tagait, Lord, kusog, tagaan ka isog, Lord, nga musangyaw sa maayong balik. Lord, among ginabalay na doon himaya sa imong ngalan. We love you in Jesus' name. Pahigong ko sa ulo, piyo sa inyong mga mata.